Parang daga din yung itsura niya, mga kawad. Ayan. Yung ulo niya, yung balahibo, yung mata, tapos yung tainga. Parang daga din. Talas ng mga ngipin niya. Magandang gabi, mga kawad. Dito tayo ngayon sa tribo. Kasama tayo ngayon sa paghahunting nila ng pagkain ngayong gabi. O yung tinatawag nilang kikik. Yan. Para sa pagkain sa kinamagahan. Ito yung ginagamit nila, mga kawad, sa panghuhuli. Marami sa atin kasakripisyo sa gabi para sa mas mataas na sweldo. Pero sila, nagsasakripisyo sila sa gabi para lang sa pagkain sa umaga. Kumakain na sila ng gabihan. Naghahanda para sa paglalakad namin sa bundok ng medyo malayo. Kaya kailangan nilang kumain ng gabihan para mayroong lakas. Yung ulam nila ngayon ay ahas, sawa. Nahuli nila na nakaraan dun sa bundok. Yun yung gabihan nila, mga kawad. Ahas o sawa. Ito yung ginagamit nila, mga kawad. Yan, mahirapan na makatakas. Mahabang stick ito, mga kawad. Kailangan mahaba para maabot yung pinakamataas. Naglalakad ulit tayo ng medyo malayo. Bakit sa bundok? Kasama natin si Kuya Cesar saka si Ate Sara. Yung mga paniki kasi, mga kawad, isa yun sa paborito nilang pagkain. Kasi mas malasa daw yun kaysa sa karne ng manok. Dito tayo, mga kawad, sa bundok na. Dito daw tayo maghuhuli ng mga paniki. Dito sa lugar na ito, wala tayong ibang maririnig kundi mga kuliglig, mga ibon, at iba pa mga insekto. Ayan. Yun, mga kawad. Naghahanda lang si ate para sa paghuli ng paniki. Pero yun, kailangan natin patayin yung ilaw kasi hindi lalapit yung paniki kapag mayroong ilaw. Meron sanang lumapit, mga kawad, kaya lang tumakas, umalis, naramdaman siguro na mayroong tao. Kasi hindi agad natin napatay yung ilaw natin. Kailangan kasi mabilis kapag mayroong lumapit, kailangan patayin yung mga ilaw para hindi lumayo yung mga paniki. Yung naririnig yung mga kawad, hindi yun huni ng mga paniki, kundi sila mismo yun dahil ginagaya nila yung tunog ng mga paniki para lumapit yung mga paniki sa kanila. Galing, mga kawad, nakaibang taktika para makahuli ng pagkain. Ayun, huli. 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 Ay. Muntik pa makatakas, ha. Hindi, pakpaka. Yun, nakaisa na tayo, mga kawad. Nakaisa na. Inaayos uli ni Kuya yung panghuli para siguradong hindi makatakas. Magklase yan, maliit. Pangalawa, mga kawad. Dali ko si Ote. Ang galing nila, mga kawad. Alam nila kung merong paniki sa palibot kahit napakadilim. Talas ng mata nila, mga kawad. Talas din ang pakiramdam nila. Yung pangatlo. Malaki-laki yun.
Ah, ang laki. Ang laki yan. Ah, laki oh. Grabe. Laki. Laki dito mga kawal isang ito. Inaayos uli ni Kuya yung panghuli at maghahanda uli kasi meron pang lumilipat sa palibot. Yung malaki uli, pang-apat. Aghabak. Ang laki. Agay. Oo. Habis lupa. Pang-apat mga kawal. Udo. Yung kailangan uling ayusin kasi kapag hindi inayos mga kawal, makakatakas yung mga paniki. Ayun, sumabit na yung paniki. Udo. Yan, maghahanda uli sila mga kawal kasi meron pa sa palibot. Kailangan uli namin patayin yung mga ilaw. Ah, malaki din. Malaki yung paniki dito ah. Nagtakandas mo ini. Buhay mo daw kuya dito. Yun. Yung itsura niya oh. Parang daga ano kuya. Meron pakpak. Sige kuya, kuya. Ah, laki yan. Parang mas malaki yan kuya. Pwede talaga siyang maging pagkain kasi kung titingnan yung mga kawal, malaman yung katawan niya. Hindi na hawak ko. Wala dengan pak-pak ini. Yung marami na mga kawal. 6 na piraso na. 6 na piraso na yung nahuli nila. Yun, meron pa uling lumilipat sa taas. Kaya yung inihanda uli ni Kuya Cesar yung kanyang panghuli. Ito yan yung makawal. Para talaga siyang daga. Ayun. Parang daga yung mukha niya. Parang daga na merong pakpak. Tapos yung balahibo niya. Ayan, para talagang daga yung balahibo niya. Kaya kung makikita mo ito sa gabi, na mag-isa ka lang, medyo nakakatakot. Yan yung hanggang kalaki. Oh. Ganyan sa kalapad. Halos 1 feet. Megit 1 feet ang haba niya. Mas galing makawal. Medyo masakit lang sa liig mga kawal. Kasi kailangan lagi ka nakatingala kasi yung mga paniki nasa itaas. Ngayon para makita mo, kailangan lagi ka nakatingala. Medyo masakit sa liig.
Pero sila siguro sanay na sila kasi halos gabi-gabi ginagawa nila ito sa panguhuli ng paniki para may pakain sa kanilang pamilya. Grabe yung sakripisyo nila mga kawad. Hindi. Pang-pito. Laki. Yan, 7 piraso na lahat mga kawad. Mga nahuling paniki. Yan, meron pa uli. Taas. Yan. Marami na yung nahuli mga kawad. Siguro ano ito, nasa 9 na piraso na. Yan sila Ate Sara at Ate Kuya Cesar mga kawad, yung isa sa pinakamagaling na manghuli ng mga paniki dito sa tribong ito. Kailangan nilang gawin yung mga kawad kasi meron pa silang 6 na maliliit na anak. Kaya kailangan nilang magsakripisyo kahit medyo mapagod para meron silang may pakain sa kanilang mga anak kinaumagahan. Hindi madali mga kawad yung gatong hanap buhay. Kasi kailangan mong umakyat sa bundok, magpuyat, kung minsan naabutan ka ng malakas na ulan. Pero hanggang dahan sa ganitong trabaho nila, kapag narato ka na sa tuktok ng bundok, tatayo ka na lang, hahantayin mong kusang lumapit yung mga paniki. Kasi kaya nilang gayahin yung tunog ng mga paniki. Meron pa isang mahod. Pang 10. Paano mo daw muna kuya? Ayun, medyo maliit lang siya. Pero yung katawan niya kasi laki na ng daga. Yan, kaya sapat na yan para maging pagkain kinaumagahan. Yun. Pa. Pang-11 mga kawad. Pang-11. Laki yan ah. Kasi ito sa pinakamalaki ngayon mga kawad. Inaayos uli nila mga kawad yung panghuli. Kasi may mga pagkataon na nagsisira. Kapag nasira daw, nakakatakas yung mga paniki. Yan, nakaupo na uli si Ate Sara. Kasi para hindi sila maramdaman ng mga paniki, kailangan umupo. At yung isa, kailangan nakatayo dahil siya yung manghuhuli. Yung, kapag wala ng paniki sa isang area dito sa bundok,
kailangan nila uling lumipat kasi minsan daw nararamdaman ng mga paniki na hindi paniki yung tumutunog kundi mga tao. Kaya kailangan uli maglipat ng pwesto kung saan meron uli mga paniki na hindi pa nalalaman na mga tao pala yung nasa palibot. Kahit pala kusang lumalapit yung mga paniki, kailangan magpalipat-lipat ng mga pwesto kasi nararamdaman din ng mga paniki na mayroong kakaibang nangyayari sa palibot kaya hindi na lumalapit yung mga paniki. Kaya kapag hindi na lumalapit yung paniki, kailangan na uling lumipat ng pwesto. Matagal na akong sumasama mga kawild sa mga katutubo at nakita ko na talagang kaya nilang gayahin yung tunog ng mga hayop na hinuhuli nila. Kung ibon yung hulihin nila, kaya nilang gayahin yun. At depende kung anong klaseng ibon. At kung paniki naman, katulad nito, napakadali lang sa kanila na gayahin yung tunog ng paniki. Ang galing mga kawad. Nakaibang pamamaraan para lang makasurvive. Ang laki dyan. Ang laki. Pag kumapit na sa patibong mga kaward, nahihirapan na siya makatakas. Paano naman ako yan? Ayun, tiyan yung itsura niya mga kaward. Oh. Ayan. Yeah. Isahan yung dala. Sira na yung iba, ano ko yan? Hindi naputol na yung iba. Pero ulit rin. Laki yan. Kailangan natin magtago mga kaward para hindi maramdaman ng mga paniki na mayroong tao sa palibot. Kaya kailangan tahimik lang, dahan-dahan lang ang mga kilos at walang dapat liwanag. Yung tanging liwanag lang ng buwan, yung tinitingnan ng mga katutubo kung mayroong paniki. Katulad ngayon. Yun. Yung ilan sa atin, naghahanap buhay sa gabi para mabili yung gusto nila. Maluwang buhay, bagong motor, bagong sasakyan, o kaya naman bahay. Kaya nagtatrabaho sila kahit gabi na. Pero yung mga katutubo, naghahanap buhay sila sa gabi para lang sa pagkain nila kinaumagahan.
Lalo na kung meron silang maraming anak. Yan katulad ni Kuya Cesar at ni Ate Sara, meron silang 6 na maliliit pang anak. Kaya kailangan nilang magkayod sa gabi para mayroong may pakain kinamagahan. Pero para bukas lang yun. Sa susunod na, kinagabihan naman uli, yung pagkain nila doon, hahanapin nila sa araw na iyon. Malaki. Hindi ba mo layo sa akin at kakausap yan? Yun mga kawald. Ito na yung lahat ng nahuli nila. Medyo marami na. Hindi ko na nabilang mga kawald kung gaano karami. Pero tingin ko mga 15 piraso na. Mga ano na rin. May 1 kilo na rin. Yung amoy niya mga kawald, medyo kakaibang amoy siya. Medyo mapanghi pero medyo amoy matamis na parang hindi. Ibang klase. Kung ikukumpara mo kuya yung lasa nito sa mga karni, anong malapit na lasa? Manok, baboy o? Ay, mas masarap ang lasa niyan dahil Mas masarap yung lasa nito. Yung mga kawad. Kaya pala kahit mahirap, tiyatsagaan nila. Kasi mas masarap daw ang lasa nito kaysa sa manok, kaysa sa baboy. Hindi pa rin ako nakatikim ng ganito mga kawad. Pero sabi nila, mas masarap pa daw ito kaysa sa mga manok. Pasaan tayo kuya? kasi ang mga pinakain niya na yung mga bunga ay Mga bunga ang kinakain nito. mga bunga ng mga Ayun, ang kinakain pala nito mga kawad dahil mga bunga. Mga prutas. Kaya siguro siya masarap kasi prutas ang kinakain niya. plantang Yun, pauwi na tayo mga kawad. Sapat na ro ito para sa pamilya nila. Kaya kung 8 tao sila, 6 yung anak nila, halos taga-2 na rin sila. Sapat na para sa almusal. kumo. Yan, parang daga din yung itsura niya mga kawad. Ayan. Yung ulo niya, yung balahibo, yung mata, tapos yung tainga. Parang daga din. Tapos ito yung likod niya. Sa balahibo. Yung kaibahan lang, meron siyang pakpak. Ito na yung mga paniki mga kawad. Ano na siya, inihaw na siya. Oh. Inihaw na. Tapos, tinanggal na yung pakpak. Malaman din ano kuya. Malaman pala yung gantong ano din no. Mataba din siya. Ito yung itsura niya, yung talas ng ano. Ayan. Ang talas ng mga ngipin niya. Ayun mga kawald, good morning. Nandito ulit tayo sa Trebo. Yun. Kasama natin kagabi si Kuya Cesar sa si Ate Sara. Si Ate Sara pala, nasa bundok na uli. Yan, inihaw na yung mga paniki mga kawald. Ito na, tinanggal na yung pakpak niya. Sinilaban para maalis yung mga balahibo. Ayan. Ano pala ito? Tracing piraso ano kuya? 13 piraso po Tracing yan. piraso. Malaman siya mga kawald. Kaya talagang tsatsagaan mo siyang hulihin kasi yung isang piraso, medyo mabigat din, tapos sulit yung laman niya. Na mas malaman siya kaysa mga ibon, ano kuya? Ayaw po. Yung sabi ni Kuya Cesar mga kawal kagabi, mas masarap pa daw ito kaysa sa manok. Ayaw po. Mas Totoo ba yan? masarap. Totoo yan.
Masustansya kasi ang kinakain yan, mga bunga. Mga bunga, Oh, mga prutas. Mga prutas sa bundok. Mga prutas pa lang kinakain nito mga kaward. Kaya mas masarap daw siya kaysa sa karni ng manok o karni ng baboy. Ito yung itsura mga kaward. Oh. Ayan. Itsura datayin. Ito yung magiging almusal nila mga kaward. Tapos yung sosobra, tanghalian. Yan. Tapos yung para sa gabihan, yung nahanapin na uli. Yun. Ibig sabihin ko yan, madali maghanap ng pangulam. Madaling manghanap ng pangulam pero sa pagkuha ng bigas, mahirap. Yung mahirap bigas. Mahirap ang bigas. Yung mga kaward, yung pangulam nila, madali lang hanapin kasi hinahanap lang dito sa bundok. Katulad ditong paniki, kagabi, naghanap tayo. Yung nakakuha agad. Yan. Pero yung Ay. bigas, mahirap kasi kailangan magtrabaho, mangamuhan, o kaya maghanap ng produkto na pambinta. Kaya mag-iiwan tayo kay nakisisar mga kaward ng 2,000 para makabili sila ng bigas. Ayun kuya. Kahit ulanan po kami sa bundok ng hating gabi, pinipilit namin yung makahuli lang kami para meron pang ulam sa umaga at tanghalian. Ayun. Yun ang Sabihin ano, kahit maulan, pipilitin. pipilitin namin, di kami nasuko. Kasi kailangan ng pangalmusalan. Kailangan ng almusalan na ulam at tanghalian. Ayun. Yun mga kaward, dalot meron siyang anak na 6 kuya, anak mo yan. Anim. Kapag hindi naghuli ng paniki, Wala. anong nangyayari kuya? Walang mauulam, gutom ang pamilya. Kaya kailangan talaga mga kaward na minsan hiwa-hiwalay sila, kanya-kanya silang diskarte kung ano yung huhulihin nila para sa almusal nila. Yung iba nanguhuli ng paniki, yung iba nanguhuli ng mga ngusang o iba pa mga hayop para sa kinaumagahan. Ayun. Anong bibili niya kuya? Bibiling ko po nito ay bigas. Bigas. Para merong may uulaman ng huli natin kagabi ng Ayun. paniki. Bigas kuya ang mahalaga. Bigas ang mahalaga. Kaya ang ulam na andyan lang yan. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapan maghanap ng ulam. Hindi na mahirapan. Yun mga kaward, talagang sanay na sanay sila na maghanap ng pangulam nila. Kung gusto nila ng karne, maghahanap lang sila ng karne. Kung gusto nila ng gulay, maraming halamang gubat na pwede nilang kainin. Kung minsan hindi natin alam, kinakain pala, pero alam na alam nila na kinakain yun. Kasi nga, yun yung buong buhay nila, paghahanap ng pagkain sa bundok. Ayan. Maraming salamat Kuya Cesar. Salamat mga kaward. Yung nasaksihan natin yung panghuhuli nila ng paniki. Matagal ng tradisyon to ng mga katutubo mga kaward. Simula pa noon ng mga ninuno nila, nung unang panahon, talagang paghuhuli ng paniki, yung isa sa paraan nila para meron silang makain, lalo na yung maraming anak para makakain ng mas masarap at mas masustansya para maging mas malakas yung katawan nila.